magandang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ng ating Diyos. Hallelujah! Excited na po ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Every Sunday po, dapat po tayo po'y nagagalak. Nakasama natin ang ating mga kapatiran sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. And because tayo po'y mga anak na ng Diyos, kailangan po yung smile sa ating mga mukha hindi naaalis. Dahil ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, ay wala pong talunan. Amen. Sabi na pinitan din daw ko preacher, dahil pong talunan, luluto dala. Tayo po ay mga Kristiyanong victorious. Sabi nga sa Bible, we are more than conquerors. Naniniwala po ba kayo doon? Itanong niyo po sa katabi niyo, naniniwala ka pa bro? Naniniwala ka ba sis? Amen. Dahil sabi po sa salita ng Diyos, no weapon formed against us will prevail. Dahil ang Diyos po, nanalo na siya sa laban. At dahil anak na tayo po ay panalo na rin sa laban. Amen! Ngayong araw pong ito, we will declare the victory belongs to our Lord and that victory is ours. Tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama po natin ideklara ang victory na mula sa ating Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! We have a weapon of warfare. Binigyan tayo ng Diyos ng weapon na pwede natin gamitin sa bawat araw sa ating buhay. Yes, oh Jesus. We have a weapon of warfare. The praise of God in our mouth. We have the sword of the
And execute his vengeance. And as we lift our hands, we will strike the enemy. And as we dance with joy, the host of the hell will flee. And as we lift our hands, his banner will be raised. And with a shout of victory, his name will be set high. And as we will strike the enemy. And as we the host of the hell will flee. And as we lift our hands, and with a shout of victory, his name will be praised. Amen! Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ng awit? No weapon formed against us shall prosper. For the battle is the Lord's, and He will never fail. For no weapon formed against us. We believe it, Lord. For the battle is yours. Hallelujah. And execute his vengeance to the powers of the air. And as we will strike the enemy. And as we dance with joy, the host of the hell will flee. And as we lift our hands, and with a shout of victory, his name. Minsan pa ho, gusto ko mas malakas. And as we the host of the hell will flee. And as we lift our hands, his banner will be raised. And with a shout of victory, and with a shout of victory, and with a shout of victory, his name will be praised. Amen! Hallelujah! Shout of victory para sa ating Diyos. For we believe nothing is impossible because of our God. Hindi po sa ating mga sariling lakas, sariling kakayahan, but because of our Lord. Amen? Hallelujah. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, lights are open. Strongholds are broken. I am living quite free. Nothing is impossible. I'm not gonna live by
po natin. Nothing is impossible. Amen. Hallelujah. Nothing is impossible with you, Lord. And we believe it. Naniniwala po kami. Naniniwala po kami, O Diyos. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. You gives me strength. Nothing is impossible. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, mine eyes are open, Lord. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, we believe in you, Lord God. We believe in you. That through you, Lord Jesus, nothing is impossible. Nothing is impossible, Lord. Hallelujah. Napakasarap nga, Panginoon, na magpuri sa isang Diyos na alam namin na walang imposible sa Kanya. Kaya niyang gawin ang lahat. Kaya mo gawin ang lahat, Panginoon. Lahat po ay posible sa inyo. So ano pa nga po ang magiging dahilan namin kung hindi namin maibigay ng buong buo ang aming mga buhay sa inyo. For in your hands, Lord God, in your hands, Lord Jesus, everything is in control. Lahat po, Panginoon, ay kontrolado mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we praise your name, Lord Jesus. We exalt your holy name. We praise you, the name above all name, and that is Jesus. We magnify your name, O Lord, for you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Kapatid, kung meron ka mang napagdadaanan sa buhay na ito na para bang ang bigat, para bang ang hirap, naway maging katotohanan ito sa iyong buhay, that nothing is impossible to your God. Walang imposible sa iyong Diyos. Walang imposible. Walang mahirap sa Kanya. Walang mahirap. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya sa oras pang ito, patuloy na ikaw, Panginoon, inaalayan namin ng aming pinakamataas na papuri at pagsamba. Everything we have, Lord, everything we have ay sa inyo lamang. Jesus, we lift them up to you, Lord Jesus. We praise your holy name. We praise your holy name, oh Jesus. Oh Lord, you are the King of kings. You are the Lord of lords. When the music fades, all is stripped away, and I simply come.
much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search my secret, To the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. you search my secret within. To the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song, more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song.
We thank you, Lord God. We praise you. Salamat po, O Diyos. Binigyan mo po kami ng kalayaan, ng karapatan upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Truly, Lord God, sinasaliksik mo, Panginoon, kahit ang pinakasulok-sulukan at pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. At sa iyo, Panginoon, wala pong nalilingid. Walang naitatago, Panginoon. And Lord God, right now, we pray na ang desire ng aming mga puso, O Diyos, ay ang purihin ka, sambahin ka, at parangalan ka, Panginoon, sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo para sa amin. Sa tagumpay na ipinagkaloob mo dahil kay Kristo, Panginoon. Sa kagalingan, Panginoon. Sa kagalakan, sa kapayapaan, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa aming mga puso, mahiukit ang iyong mga salita. At ito, O Diyos, ang siyang magbigay ng liwanag, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawa, O Diyos, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, ang siyang lumaban, Panginoon, sa aming mga takot at pangamba. Ikaw, O Diyos, ang siyang maging kagalingan, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi ang sinasabi ng aming katawan at ng mundo ang siyang aming makita at maramdaman, kundi ang sinasabi ng iyong mga salita na sa iyo, O Diyos, kami ay may kagalingan, may kagalakan, kami ay pinagpala, O Diyos, kami, Panginoon, ay iyong mga anak. Maraming salamat, O Diyos, at diyan, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We praise you, Jesus. We glorify you, O Lord. Oh, we lift our voice to you, O Lord God. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus, we lift your name. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you. Minsan po, sabay-sabay tayo. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. Pinakamalakas pong palakpak para sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At yan po ay walang iba kung ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Okay, sabi niya sa 1 Corinthians 13:13, sabi niya, three things remain, sabi niya doon. Faith, hope, and love. But the greatest them all is love. Kaya tayo nagbibigay dahil nakaranas tayo ng pag-ibig. Kaya tayo nagbibigay. At ang ating pagbibigay, kalakip dyan, yung pag-ibig na natin naranasan sa Panginoon. Kaya malaya tayo. Kaya pwede kang magkaroon ng patient kahit na wala kang pag-ibig. Kaya mong magkaroon ng self-control without love. Pero kapag mayroon kang love, magbubunga ito ng self-control. Kaya ang love ay magbubunga ng giving. Tayo manalangin sa Panginoon. Pinapasalamatan kita, O Diyos, sa kagandahan loob po ninyo sa amin. Dahil sa iyong katuwiran, Panginoon, naging karapat-dapat kami sa iyo at sa aming pagbibigay, Panginoon. Ito'y tanda ng aming pasasalamat sa kagandahan loob ninyo na aming natanggap. Panginoon, alam ko, Diyos, ang bawat isa na nagkakaloob, naroon po ang kagalakan, naroon po ang pag-ibig na nagbubuhat sa iyo. Kaya, Panginoon, isang kagalakan at isang pribileyo na kami maghandog sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
host of the hell will flee as we lift our. Amen. Tayo po lahat ay tumaya. Magkamayan po tayo sa bawat isa. Igirit po natin na magandang umaga ang ating mga kapatid na may ngiti sa ating mga labi. Hallelujah. And as we clap our hands, we will strike the enemy. We join the host of the hell will flee. And as we His banner will be raised, and with a shout of victory, and with a shout of victory, and with a shout of victory, His name will be praised. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Good morning po sa ating lahat. So, pagpasok ko pa lamang po, ay damang-dama ko na po yung kagandahan ng ating lugar. No? Salamat po dun sa nagayos ng halaman. Tunay nga po na na-appreciate ko ito. Napakaganda po ng pagkakaayos. No? At idagdag pa po dyan yung kagandahan ng boses ng ating pong song leader at mga backup. Thank you. No? At gusto ko rin pong pasalamatan yung IT department, no, sa kanilang sipag at tiyaga every Sunday. At ganun din po kay Miko. Yan, na kahit gabing-gabi na po talaga. No, ay ginagawa pa rin po niya yung ating mensahe, no? At hello diyan po sa mga kapatid po natin na maya-maya po ay makakapanood ng atin pong mensahe, no? Hello po kay Mars kung Malago dyan sa US, sa Canada at sa Vietnam. Kumusta po kayong lahat? Amen. Okay, so sa umagang ito, nandito pa rin po tayo sa Standing on Higher Ground 2023 team. At sa ating pong third quarter team, positioning ourselves with God's armor. At ang topic po natin sa umagang ito, footwear of the gospel of peace. Basahin po natin yung Ephesians 6:11. Ephesians 6:11, sabi po niya dito, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Sa Tagalog, tingnan po natin. Sabi po niya sa Tagalog, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Kagaya nga po nung tanong ni Madam Lawrence nung Sunday, nakakita na po ba kayo ng kasuotang pandigma? Tingnan po natin yung kasuotang pandigma noon. Okay, yan po yung kasuotang pandigma noon. No? Yung ngayon po, tingnan po natin yung kasuotang pandigma ngayon. Yan. Si Pastor Edwin po yan. No? So, nakita po ba ninyo yung kasuotan noon at yung kasuotan ngayon? Di ba po? Ano po yung pagkakahawig nila? Meron po silang, anong tawag dito? Sombrero, helmet noon, ano po? Meron po silang shoes. Yan, no? Meron po silang belt na nalalagyan nga po ng kanilang mga kagamitan. No po? Yan. Pero dahil ang topic po natin ngayon ay footwear of the gospel of peace,
Focus po tayo dito. Nakita naman po ninyo yung paano. No? Kita po ninyo. Okay. Sa Ephesians o Efeso 6:15, tingnan po natin. Efeso 6:15, sabi po niya, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Suot po ba natin yung ating mga sapatos? Huwag po kayong mag-alala, hindi po yan ang ating pag-aaralan. No? Dahil ang ating pong pag-aaralan ay ang sapatos po na nagbibigay, no? O ang sapatos na makapangyarihan at nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Yun po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. So, bakit po kailangang isuot daw po ng mandirigma ang kanyang sapatos? Bakit po kaya kailangan niyang magsuot ng sapatos ng isang mandirigma o isang sundalo? Para maging handa raw po siya sa pakikipaglaban o pakikipagbakbakan. No? Nakakita na po ba tayo ng mga sundalo na nakikipaglaban, nakikipagbakbakan? Yan. At siguro po wala po tayong nakitang sundalo na nakikipaglaban na walang sapatos. Ano po? Lahat po ng sundalo na nakikipaglaban ay may suot-suot na sapatos. Bakit? Siyempre para maging handa po sila sa kanilang pakikipaglaban. Di ba po? Yan. Sabi po rito, mahalaga ba na magsuot sila ng sapatos? Mahalaga po ba ang sapatos sa isang sundalo? Sa isang soldier na nakikipaglaban, mahalaga po ba? Yes. Opo. Dahil ito po yung isa sa protection ng kanilang mga paa laban dun po sa mga bagay na matatalas na pwede nilang mayapakan at maging sanhi ng pagkasugat ng kanilang mga paa. Sa palagay po ba natin kung ang isang sundalong makikipaglaban ay walang sapatos, magagawa po kaya niya ang makipaglaban ng talagang matinding pakikipaglaban kung wala silang sapatos? Masusugat po yung kanilang paa. Kasi nga po yung kanilang, yun nga po nga, halimbawa, maglakad na lang tayo sa isang lugar na merong mga batong maliliit, no po? Yung pong merong mga bagay na matatalas na pwedeng mayapakan, hindi ka na komportable eh. Di ba? Hindi ka makapaglakad ng maayos. Ang isang sundalo po, kung minsan sila'y napupunta sa bundok, no? Sila po'y nakikipaglaban, mas higit po ang mayayapakan nila doon na matatalas na bagay. Kaya, kailangan po ng isang sundalo ang pagsusuot ng sapatos. No? Okay. Ang pagkakaalam ko po, ang isang sundalo, yung sundalo po sa mundong ito, ano po? Sila po ay alisto, magilas, mabilis kumilos, no? Laging handa, matapang. Yan. Yung po ang isang katangian ng isang sundalo, yung pong pagiging matapang nila at laging handa. Pero paano tatayo ang isang sundalo kung siya po ay walang sapatos? Paano po siya makikipagbakbakan? At tayo po kaya bilang mga Kristiyano, paano po tayo tatayo kung wala po tayong sapatos? Ang sapatos po ay isa ito sa mga ibinigay na baluti ng Diyos sa atin upang tayo po ay may pananggalang sa ating pakikipaglaban. Paano po tayo tatayo sa pakikipaglaban sa kaaway, no? Sa dyablo, kung hindi po tayo makatayo ng maayos dahil ang ating paa ay puro sugat ng dahil sa panlilin lang ng kaaway sa atin. No? Paano po tayo makikipaglaban kung sugatan ng iyong damdamin dahil po sa mga paratang ng kaaway sa ating buhay? Kaya ba nating lumaban kung puro sugat ang iyong damdamin? Ay hindi, siyempre. Ngayon po, ano ang kailangan nating gawin? Sabi po rito, tayo po inihalin tulad sa sundalo na laging handang makipaglaban taglay ang sandata ng pakikipagdigma. No?
Sabi po, ano ang ating nilalabanan? Kung tayo po ay isang sundalo ng Diyos, hindi naman po tayo nakikipaglaban sa mundong ito. Dahil tayo po ay sundalo ng Diyos, ano po ang ating nilalabanan? Sabi po rito, yung lies and deception ng kaaway. Yung kanyang mga kasinungalingan at panlilinglang. No? Ano po yung mga panlilinlang ng kaaway sa ating buhay? May sakit ka. Mahirap ka. Wala ka ng pag-asa. Matanda ka na. Wala ka ng asenso. Kasi nga, mahina na ang iyong katawan. Diba? Ito po yung mga kasinungalingan na kung minsan ay ipinapasok o madalas ay ipinapasok ng kaaway sa ating buhay upang hindi tayo makapagpatuloy sa ating Panginoon. Pero salamat na lamang po dahil may salita ang Diyos na siyang ating napapakinggan at napapag-aralan dahil tayo po ay patuloy na lalaban at lumalaban sa kaaway. Ang ating pong nilalabanan ay ang kanyang mga kasinungalingan at panlilinlang sa atin. Oh? So sabi po rito, ano ang ating panlaban? Yan. Ano raw po yung ating panlaban? Ang gospel. Ito po. O good news. Ang mabuting balita. Ano po yung good news? The good news is Jesus. Dahil siya ang ating kaligtasan. Siya po ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Kaya ang pwede po nating ipanlaban sa kaaway ay ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita. Ang gospel. Ito po ang ating Panginoong Jesus. No? Dahil, sabi nga po sa Acts o sa Gawa, sabi po sa Gawa 4:12, sabi po niya, eto po yung mabuting balita sa atin. Ito po yung napakagandang balita, no? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Purihin po ang Diyos. Wala pong iba ang ating Panginoong Jesus lamang. Siya lamang ang kanyang salita at ang katotohanan lamang ang pwede po nating ipanlaban sa ating kaaway. Tingnan po ninyo yung inyong mga katabi. Oh, hindi po yan ang kaaway nyo, ha? Ang diablo ang kaaway natin. Hindi po natin kaaway ang mahal natin sa buhay, ang asawa, ang kapatid, mga kaibigan. Ang kaaway po natin ay ang diablo, ang kanyang mga kasinungalingan at ang kanyang panlilinlang na ipinapasok sa ating kaisipan. No? So sabi po niya, ano ang mabuting balita? Si Jesus ang mabuting balita. Because He is the way, the truth, and the life. There is no other way. Jesus is the only way. Huwag na po tayong maghanap ng iba pang daan. Ang ating Panginoong Jesus lamang ang daan. No? John 14:6. Kaya nga po sabi, napakahalaga daw po na suot-suot natin ang baluti, no? Ang baluting kaloob ng Diyos. Bakit po? Dahil ito raw po ang panangga natin sa paglusob o pag-atake ng kaaway. No? Bakit kailangan po nating isuot ang ating mga baluti? Sabi po sa John 10:10, no? The thief comes only to destroy and to kill and to steal. Sabi po sa Tagalog, kaya lang dumarating ang kaaway para pumatay. No? Manira at magnakaw. Ano po yung ninanakaw ng kaaway sa atin? Yung binhi po na itinanim ng Diyos sa ating mga puso. Ang kanyang salita. Ba? Ito po yung ninanakaw ng kaaway sa atin. So kung hindi po tayo magiging handa
sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, maaari pong manakaw ng kaaway ang salita ng Diyos na natanim sa ating mga puso. Sabi po, hindi tayo pwedeng makipaglaban, no, sa kaaway kung hindi natin suot ang salita ng Diyos. Ano po ang ating gagamiting armas kung hindi natin suot, no, ang salita ng Diyos? Kung wala sa atin ang salita ng Diyos, paano tayo o paano natin lalabanan ang kaaway? So dahil ang salita ng Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay ng lakas sa atin upang malabanan natin ang kasinungalingan at panlilinlang ng kaaway. Hindi po tayo nakikipaglaban sa dyablo kagaya ng mga sundalo sa mundong ito. Marunong ba tayong humawak ng armas para labanan natin siya? Hindi. No? Hindi po tayo nakikipaglaban. No? Sabi ko nga po, we are not fighting against Satan dahil talunan na siya. Tinalo na po ng ating Panginoong Hesukristo si Satan. Wala na po tayong gagawin. Diba? Tayo pong mga anak ng Diyos ay tagumpay na dahil sa tagumpay ni Kristo. So wala na po tayong gagawin sa ating mga buhay. Ang pwede lamang po nating gawin sa ating mga buhay bilang mga sundalo ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, ay labanan ang dyablo sa pamamagitan po ng sandata, ang salita ng ating Diyos. So alam po ninyo, the battle is in our minds. Nasa isip lang po yung no? Nasa isip po ang labanan. 'Di ba? Mapapansin po ninyo, minsan may mga pumapasok na negative sa ating kung pinagpala ako, bakit mahirap ako? Kung pinagaling ako, bakit ngayon nahihirapan ako? Ba't ngayon may sakit ako? 'Di ba? So yun po yung mga taktika, strategies ng kaaway upang tayo po ilinlangin. Huwag po tayong palinlang sa kaaway, lalo na ngayon, alam na po natin kung ano ang kilos niya sa ating buhay. Wala pong kapangyarihan ng dyablo sa ating mga buhay. No? Ang tanging magagawa nga lang niya, sabi ko nga po, ang tayo po ay linlangin sa pamamagitan ng kanyang mga kasinungalingan na ipinapasok sa ating mga isip. So alam po ninyo dati, takot tayo sa dyablo. Dahil lang alam natin, makapangyarihan siya. Kaya takot tayong labanan siya. Kaya hindi tayo makaporma sa dyablo eh. Alam natin, nandyan lang naririnig tayo. Ni hindi ka makapagsalita sa kanya. Ni hindi mo ma-review kasi nga po ang alam natin, makapangyarihan ng dyablo. Kaya kapag may karamdaman, kahirapan o may pagsubok sa buhay, anong nangyayari sa isang tao? Nagtatampo sa Diyos dahil akala niya ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Alam po ninyo kung ano yung galing sa ating Panginoon? Yung pong buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Naalala ko nga po yung sinabi ni Pastor. No? Natatandaan ko po yung sabi ni Pastor. Magalit ka sa dyablo at huwag sa Diyos. Ngayon po, magalit tayo sa dyablo dahil sa kanyang panlilinlang sa ating mabuhay. Mahabang panahon din po na tayo'y natakot sa kanya. Huwag po tayong matakot sa dyablo. No? Labanan po natin siya. Kung hindi natin siya lalabanan, magpapatuloy po ang kanyang mga kasinungalingan sa ating mga buhay. Kaya nga po, no? Kaya nga po, yun sabi ko nga po, nagdaramdam sa Diyos, nagtatampo sa Diyos dahil sa karamdamang iyong pinagdadaanan. Kaya nangyayari po, hindi na nagcha-charts. Hindi na pumupunta sa charts. Alam po ninyo kapag ganito yung nararamdaman natin sa ating mga buhay, na tayo po ay patuloy, no? Na nalilinlang ng kaaway ng kanyang mga kasinungalingan. Alam po ninyo kung anong nangyayari? Aba, tuwan-tuwa ang dyablo. Huwag po natin siyang bigyan ng kasiyahan. Huwag natin bigyan ng katuwaan ng dyablo sa ating mga buhay. Bakit po? Kapag,
Yung mga kasinungalingan ng kaaway ang laging pumapasok sa ating kaisipan. Tuwang-tuwa siya, alam po ninyo, nagkakaroon na siya ng puwang sa ating mga puso. At baka dumating po yung panahon na sabihin ng diablo sa atin, yes, VIP na ako sa puso ni sister, ni brother. Di ba? Ngayon, mas kilala po natin ang tactics niya. Dahil sa patuloy po nating pag-aaral ng kanyang salita at sa mga mensahe na patuloy po nating naririnig every Sunday at sa atin pong mga GE, patuloy po nating nakikilalang kaaway sa ating mga buhay. So ngayon po kilala natin siya at huwag po natin siyang bibigyan ng kahit konting lugar sa ating mga puso. Labanan po natin siya. Magagawa po natin ito. Yan. Okay. Alam po ninyo, sa atin po ibinigay ng Diyos ang authority at kapangyarihan. Kaya ang diablo ang dapat matakot sa atin, manggigil ko po. No? Nanggigigil po ako kasi alam po ninyo, ilang panahon din, mahaba-habang panahon din na tayo nilinlang niya sa pamamagitan ng kanyang mga kasinungalingan. Mahirap ka, wala kang magagawa. Matanda ka na, hindi ka nag-aral, hindi ka pwedeng magsalita. Hindi ka pwedeng mangaral ng salita ng Diyos dahil matanda ka na. May sakit ka pa, mamamatay ka na. Nang po ninyo, ngayon ko talaga nakita, no? Na ang kanya palang mga ginagawa sa atin ay strategy lang niya para tayo po ay malinlang at tayo po ay patuloy, no? Na makiisa sa kanya. Ba? So, bakit daw po dapat siyang matakot sa atin? Bakit dapat matakot? Dapat po bang matakot sa atin ng diablo? Dapat ba siya matakot? Siya po ang dapat matakot sa atin at hindi tayo ang dapat matakot sa kanya. Bakit? Sabi po niya dito, because we are the sons and daughters of God. We are blessed, we are healed, and we are highly favored. Nasa atin po ang lahat ng kapangyarihan. Nasa atin po ang authority. Kaya hindi po tayo dapat matakot sa mga pakana at taktika ng kaaway sa ating buhay. Alam po niyo, tuso ang diablo. Tuso po yan. Kahit nga po ang ating Panginoong Jesus ay sinubukan niyang linlangin sa pamamagitan ng pagtukso. Tingnan po natin yung Matthew. Sabi po sa Matthew 4:3-4, dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, sabi po niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi ko, katuso na naman ng diablo ngayon, pati yung Ginoo. Burina, gusto niya, linlangin niya ang ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang sinungaling. Siyempre, alam po ninyo, si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya pumasok sa kaisipan ng diablo na linlangin ang ating Panginoong Jesus. Pero alam po ninyo kung ano ang kanyang ipinanglaban, ang salita. Sabi po niya, no? Sabi niya, hindi lamang nabubuhay, no? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kung tayo po kaya ang lumugar dito, sabihin sa'yo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bakit hanggang ngayon ang tagal mo ng Kristiyano? Bakit hanggang ngayon naghihirap ka? Bakit ngayon isang kahig, isang tuwa ka? Bakit ngayon ganyan pa rin ang katayuan mo, ang kalagayan mo sa buhay? Yan. Diba? Pero tingnan po natin kung anong isinagot ng ating Panginoong Jesus sa kaaway. Sabi po niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ngayon, mas kilala na po natin ang tactics ng kaaway sa ating mga buhay. Diba? Mas aware po tayo ngayon. Diba? Mas aware po tayo dahil po, yan, patuloy na nababago ang ating pananaw sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ating napapag-aralan. So tayo po bilang mga sundalo ng Diyos, huwag po tayong matakot makipaglaban
No? Nananahan po sa atin ng Diyos eh. Huwag po tayong matakot makipaglaban. Kilala po ninyo si Ellen? Sino po nakakakilala kay Ellen? Yung anak ni Josie. Kilala po ninyo? Ano po ang sabi ni Ellen? Ano po sabi niya? Laban, laban lang. O, di ba? Tayo po. Tayo po. Ano sasabihin natin sa... Ano po sasabihin natin? Laban, laban lang. Sabi po nung isang kanta, ito po yung bigla ko lang naalala ngayon. Sabi po niya, tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Oo, nasa isip mo lang ang takot. Diba? Yung takot na yan, sabi ko nga po, ay inilalagay lang ng kaaway sa ating mga isip. Para hindi tayo, no? Inilalagay lang yan sa isip natin. At kung siya ay ating lalabanan, magagawa natin. Sabi po ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthens me. I can, you can, we can. Magagawa po natin. Dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Actually, hindi natin ito kayang labanan kung wala si Kristo sa ating mga buhay. At ang panlaban po natin dito ay ang katotohanan. Ang salita ng Diyos. Yan. No? Alam po ninyo, ilang beses, kung tutuloy po nating babasahin yan, ilang beses din pong tinukso ng dyablo si Jesus. Pero ang dyablo hindi po nagtagumpay dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Tayo po bilang mga sundalo ng Diyos, no? Huwag po tayong matakot, sabi ko nga po, na makipaglaban. Nananahan po sa atin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan. Manalam po ninyo, ang mga pangako ng Diyos ay totoo. Pag sinabi niyang hindi ka niya iiwan, hindi ka nga niya iiwan. No? Totoo po yan. Kung atin pong, no, i-meditate lagi ang salita ng Diyos. Eto po, minsan, no, naalala ko lamang po. Alam po ninyo kung minsan, kaya may mga Kristiyano na napapasukan pa rin po ng kaaway, na natatalo ng kaaway sa kanyang buhay. Ang kanyang minimeditate o ang kanyang pinagbubulayan. Yun pong mga nangyari sa kanya in the past. Yung merong nanakit sa kanya, yung merong nagsalita ng hindi maganda sa kanya. Siyempre, kapag po ang lagi nating pinagbubulayan, yung mga nakaraan nating buhay, no? Nagkasala ako, yan, hindi na ako karapat-dapat. Ako isang maruming basahan lang sa harapan ng Panginoon. Yung anak natin, yung pong merong mga baby dyan, pagkasilang ba ng baby mo, sasabihin mo sa kanya, anak kong ito isang maruming basahan lang sa aking harapan. Siguro po, kung meron man pong maruming basahan sa harapan ng Panginoon, yan dyablo, hindi tayo. No? Tayo po ay kanyang mga anak. Tayo po ay anak ng Diyos at walang magulang, no? Na tiningnan ang kanyang anak na isang maruming basahan. Siguro po kung magmamalaki tayo sa Panginoon, nasasabihin natin, kaya ko kahit wala ang Diyos, yun ang maruming basahan na gawa siguro sa harapan ng Panginoon. Dahil ang lahat ng nasa atin, kung ano man tayo at kung sino man tayo ngayon sa harapan ng Panginoon, ito pong lahat ay galing sa ating Panginoon. Sa Kanya po, nagmula ang lahat ng yan. Okay? So, binigay niya sa atin ang baluti at isa po dyan ang sapatos. O panyapak upang sa ating pakikipaglaban ay matatag tayong nakatayo. Upang ipahayag ang ebanghelyo na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya po ibinigay ng Diyos ang sapatos sa atin o yung panyapak upang matatag po tayong
nakatayo, no? Sa pakikipaglaban sa kaaway. Paano po tayo magiging matatag kung wala tayong panangga? Kung yung mga, sabi ko nga po kanina, kung yung ating paa ay puro sugat dahil sa pakana ng kaaway. Makakatayo ka ba ng, yan, parang sundalo na talagang matikas para makipaglaban sa kaaway? So tayo po ay sundalo ng Diyos. At lalabanan po natin ang kaaway, no? Tayo po ay binigyan ng baluti ng Diyos at isa diyan ang sapatos upang tayo po ay matatag na nakatayo. Yan. Upang labanan ang kaaway sa ating mga buhay. Tayo po ay laging handa. Yan. Sa pakikipaglaban sa Kanya. Anumang panahon, anumang oras na dumating ang kaaway. Actually, kung sa akin pong pag-aaral, sa akin pong pag-meditate sa salita ng Diyos. Kung hindi po natin bibigyan, no, ng pagkakataon ng Panginoon na pumasok sa ating buhay, alam po ninyo, kahit kailan hindi ka na niyan lalapitan eh. Bakit? Siya semplang kumuki nga na kaini. Pupuntalan kepa. Hindi na niya tayo po guguluhin kailanman. Kasi alam niya na meron tayong sandata. At umali-aligid pa lang siya yung sandata mo. Di ba? Naka-ready na agad. Naka-ready na agad. At sa pagkakaalam ko po, walang sundalo sa mundong ito na, ano bang tawag doon? Na mabagal. Kahit sa pagkain, mabilis po yan. Sa pagbibihis ng damit, mabilis yan. No? Kasi bago po sila isabak sa laban, sila po ay kanilang tinitraining. No? Sila po ay hinahasa. Hinahasa po yan upang sa kanilang pakikipaglaban. Naandun po yung confident. Yan. Nalabanan ang kanilang mga kaaway. Tayo pong mga Kristiyano, salamat po sa Diyos, salamat po sa Kanyang salita. Dahil po sa Kanyang mga salita, ngayon kumpiyansa na tayo sa ating mga buhay na labanan ang kaaway dahil meron po tayong pananggang ibinigay ang Diyos sa atin at meron po tayong armas na gagamitin. Ang alam po ninyo, ang isang sundalo sa mundong ito, hindi naman po yan ilalaban sa gyera kung hindi bibigyan ng armas yan. No? Kaya nga po binigyan tayo ng binigay ng Diyos sa atin po yung mga panangga, yung po yung baluti. No? Ibinigay po niya sa atin ang baluti at isa po dyan yung sapatos o panyapak upang sa atin daw pong pakikipaglaban ay matatag tayong nakatayo upang ipahayag ang ebanghelyo na nagbibigay ng kapayapaan. No? Yun po, no, ang itinatanim natin sa ating mga kapatid. Amen, okay. Sabi po rito, okay, so konti lang po ito, malapit na po tayong matapos. Sabi po sa 2 Korinto, sabi po niya sa 2 Korinto 10, 3-5, sabi po niya, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pagkikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. O tingnan po natin yung sabi niya, no? Binibihag daw po nila yung kaisipan.
Bakit po? Kasi nga po, dyan ang laban sa kaisipan. Di ba? Ang laban po ay nasa isip. Nasa sayo kung maniniwala ka o hindi. Kaya nga po napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay dahil patuloy po nating nakikita ang katotohanan. Patuloy po nating nakikita kung sino tayo ngayon sa harapan ng Diyos, na tayo ay anak ng Diyos. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga po na ang salita ng Diyos ang patuloy po nating pagbulayan sa ating mga buhay. No? Okay? Sabi po niya, dahil ang laban daw po, o kaya nga po dahil ang ating pakikipaglaban ay spiritual din ang mabisang sandata. Sabi ko nga po, ang salita ng Diyos. Ito po ang makapangyarihang salita ng Diyos. Okay, balikan po natin yung Efeso 6:11. Balikan po natin yung Efeso 6:11. Okay, sabi po ng Efeso 6:11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakananang dyablo. Tingnan po natin yung ano po ba yung kasuotang pandigma? Tingnan po natin yung Efeso 6:14-17. Ito po yung mga kasuotang pandigma. Kaya't maging handa kayo, ibigis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Yan po ang mabisang panlaban. No? Ang salita ng Diyos. Alam po ninyo, sabi ko nga po sa GE namin, no? Huwag po ninyong aalisin. Huwag po ninyong uhubarin yung baluting ibinigay ng Diyos sa inyo kahit kayo'y naliligo. Naman po numano yan hanggang mabasaya. No? Hindi po maaano yung baluti kahit suot nyo, kahit kayo nagsuswimming pa o naliligo. Diba? So, ibig pong sabihin, huwag nating bibigyan ng kahit konting pagkakataon ang dyablo na mahalin lang tayo sa pamamagitan ng kanyang mga kasinungalingan. Yun po ang ibig kong sabihin. Na huwag nating aalisin, huwag nating huhubarin kahit sandali lang. No? Baka makasingit ang kaaway Di ba? Yan. Tuso po ang dyablo. Ayaw niya sa katotohanan. Bakit? Dahil siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya po binabaluktot niya ang katotohanan upang tayo'y mailigaw. At marami po ang nahuhulog sa patibong ng kaaway dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya nga po sabi ko napakahalaga po na lagi po tayong nagbubulay ng salita ng Diyos dahil ito po ang patuloy na makapagbibigay sa atin ng kaalaman, ng karunungan, ng katalinuhan. No? Kaya nga po salamat dahil ibinigay po niya sa atin ang kanyang anak at tayo po ay kanyang pinalaya. No? Kaya sa atin pong pagtatapos, tingnan po natin yung unang Pedro. Unang Pedro, sabi po niya rito, igalang ninyo si Kristo
mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Siguro po itatanong natin, paano natin lalabanan ng dyablo? Alam po ninyo, sabi ko nga po, paulit-ulit sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Napakahalaga po na paulit-ulit po nating itinuturo o sinasabi ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga po makakalimutin tayo. Diba? Kaya napakahalaga po na paulit-ulit po nating pinag-aaralan, pinagbubulayan ang salita ng Diyos dahil ito po ang pinakamahalaga sa ating buhay. No? Yan. So sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ng katotohanan, dahil ang katotohanan ito ang pwede lang nating panlaban sa kasinungalingan ng kaaway. Wala na pong iba. Ang katotohanan lamang po ng salita ng Diyos ang pwede nating ipanlaban sa gawa ng kaaway sa ating buhay. Amen. Music please. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. Dahil ito po ang patuloy na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa amin. Kaya nga po, Panginoon, Ikaw lamang po ang dapat naming kilalanin sa aming mga buhay. Ikaw lang ang dapat naming sambahin, purihin at pasalamatan. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila ng iyong pag-ibig na ipinadama sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus naming Diyos. Amen and amen. Mike, ayan. Thank you, Lord. Are you blessed? Amen. Thank you sa mga kapatiran natin, no? Gumanda po yung aking background. May alaman na ako doon. No? At sa mga bagong alaman natin. Salamat sa Lord. Talagang volunteer, no? Kusa ang ginagawa natin. Ngayon, kusa tayo. Hindi tayo inobliga na gawin ang bagay nito. At salamat sa Diyos na tayo po ay galing ng Mandaluyong last Sunday. We went to Mandaluyong for their anniversary. At tayo po ay na-bless sa kanila because of their eagerness. Sa kanilang sincerity at sa kanilang desire na talagang makilala ang Panginoon sa buhay nila. Kaya salamat sa mga kapatid natin sa Mandaluyong. When we are browsing the internet, please review, no, in the YouTube our messages. Even on the 1990, no, mga preaching ko, no, every Sunday I preach
at very foundational, no? So that you can be reminded. Because the Word of God is very important. Ang salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay natin. Amen po ba? Kaya, purihin Diyos. At sabi nga po ng ating verse, no, 1 Peter, by the way, yung ating daan ay gagawin na. Yung daan na dito nakikita nyo, tambak na. Sa sementuhan by Monday yan. No? So, purihin ng Panginoon. Salamat sa kapitan natin ng Sabo Maysak at ganoon din kanyang konsyal at si Mayor Tumang. Sila po ang nag-initiate na sila po nag-initiate na ito po ay gawin nila. No? Kaya tayo po naman, ang ating part ay yung drainage. No? So more or less, guys, po tayo ng 100,000 para gawin ang drainage. Dahil ang budget ay hanggang 4 meters lang. 5 meters po yung ating daan. No? So, if you want to be a part, gusto nyo maging part sa ating paggawa ng drainage, so you can do it. No? And then also, the daan, no? Yung daan, no? Ay binibili natin yan. At nakapagbayad na tayo ng 1.1 million sa daan na yan. So kulang pa tayo ng 1 million. No? Sa ating po yung daan na yan. No? Hanggang doon. Angeles yan. That's Angeles, Mexico, and this Balakat. Kaya we are international. Okay? So, purihin ng Panginoon na nag-improve ang lugar natin. At kung gusto rin maging part ng ating pagbili ng ating lupang yan, ay just go to our leaders or gamitin natin ang ating mga envelope for lupa, for drainage. Okay? So, let us read 1 Peter 3:5. So, nais kong basahin sa English naman dahil nabasa ni Ate Saling ang 3:15 in Tagalog. Okay. So, but sanctify the Lord in your hearts and believe it always and give an answer. No, lahat ng anumang tanong ay kailangan dapat sagutin. At ang tanong na sinasagot ay iba tungkol sa hope natin. It's about our hope. No? Yan ang sinasabi ng Tagalog. Dati, laging kino-quote ang verse na ito. Always answer all the questions. Hanggang doon lang. So, now, I understand this verse. So, it's very important, no? Every verse, ang bawat verse, ay tunay na kailangan mong tignan, no? Dahil kumisan na balitaan natin, like Job, no? Nabalitaan natin. At lagi natin siya nasabi. Hindi natin alam ang kabuuan ng verse. No? Kaya ito, ganun din ako. No? Hindi ko nakita yung kabuuan ng verse. Ang dapat pa lang, ang sasagutin pala, no? Hindi yung nag-isip ka kung sasagutin mo lahat ng question. Hindi pala. It's about your hope. Patungkol to sa yung pag-asa. Lalo na when there is condemnation in your heart. In our mind pala. Yes, heart is in the mind. Mind and brain is different, no? Mind at saka yung brain, no, iba. Kaya, the Bible is talking about your heart. Sa Bible, nag-uusap siya sa puso mo. Hindi siya nag-uusap sa yung intellect. No?
Kaya hindi pinag-uusapan dito, nag-aral ka, hindi nag-aral. Kasi pare-pareho tayo may puso eh. Yun ang salita ng Diyos. No? So, kapag mayroong mga condemnation sa buhay natin, deception, ang salita ng Diyos, ang siyang quote natin sa ating mga buhay. And that is what the Lord, kanyang ginawa. And the devil, ang diablo ay ginagamit niya ang salita ng Diyos. Titiis niya. Wala siyang ginagamit na weapon, kundi ang salita ng Diyos. Kaya sometimes, we are deceived, Ay ito, Word of God to, salita ng Diyos to. So kailangan, we must be well-informed, oriented, and understand the Word of God. And we are studying the Word of God. We're not studying human here, this congregation. Hindi tayo nag-uusap at tungkol sa gagawin natin, kundi pinag-uusapan natin kung ano ang ginawa ni Jesus ng Diyos sa ating mga buhay. And that's our weapon. Yun ang ating weapon. Everything is already given to us. Every sickness, every need, talagang it's already given the solution. Yes, there is always a problem, but the solution is always, it's already there before the foundation of the world. Ay binigay na ang tagapagligtas sa atin. So, nasa atin na ang solusyon. Ang power is in us already because of Jesus Christ. It's a matter of believing. Believing. That's why the power of the gospel, Romans 1:17, 1:6, of salvation is the gospel. And the gospel is Jesus Christ. So ang kailangan natin ay ma-inform tayo ng gusto. Understand natin ang Diyos sa magitan ng kanyang mga salita. At ang salita at ang Diyos, hindi pwedeng pag-iwalayin. If you believe in Jesus Christ, you believe in God, then you must believe the Word of God. And the Word of God is about love letter. Ito yung love letter niya sa'yo. Sabi nga last Sunday, doon sa Mandaluyong, when I wrote a love letter to my wife, nagsulat ako. Ngayon, text na lang, I love you. Text lang. And then, you are overwhelmed. Every day, you are reading the messages. Why? It's because it's about you. Kung anong gagawin ng lalaki sa'yo. Hindi yung kung anong gagawin mo sa kanya. When I wrote love letter to my wife, I expressed how I love her pala. Kung paano ko siya mahal. Yun lang love letter. Kaya nag-enjoy siya. You always read my love letter. Kaya you will enjoy because she enjoy because it's about him. It's about her. Na kung saan ay mamahalin ko siya habang buhay sa hirap at ginawa. So, hindi ka nagsasawa. Kaya, you text your wife, your husband, I love you. Every day or every week. Inform him na mahal mo siya. Ang pagmamahal, ang pagliliguan, hindi lang yung panahon na ikaw nagliligaw. So, ligaw mo. Kung ikaw nagliligaw sa mister mo, ligaw mo pa ngayon. Meron pong nag-react. Okay. Hello, mga husband and wife. Are you there?
Or sometimes mag-date kayo. No, hindi naman kailangan niya mahal. No? So, go to Caranderia, Toto Beach. Oh, di ba? Talagang you enjoy. It's the person. No, it's not this that something, no. No, kundi kundi yung nagsasama kayo. Amen. First, very awkward. So una ay very awkward yan. No? You are older, we are old na kami, paano yan? Hindi. For the meantime, so when you reminishing the love of God in your life, sometimes you are adjusting. No, nag-adjust. Pero as you go on, I enjoy now more than before. Same word, no? But more clear, no? More maliwanag. At now I understand more about the Word of God. Same words, but the Word of God is continuous revelation. That's why yung pong knowing Him, our relationship with God, is eternity. Hindi lang kapag tayo nabubuhay ito, no? When you are with Jesus, our relationship with God is continuous. No? Continuous. Kaya, praise God, sa ating preachers, sa mga ito, Cesaring, no? Ginto, at is gold, no? She is gold, ginto. Precious siya. No? At purihin ng Panginoon sa buhay niya at sa mga ginagamit ng Panginoon. So God bless you all and good morning to all of you. Tayong lahat yung amen. Praise God. Lord God, we thank you for this morning. Kami, Panginoon, ibigay mong matagumpay na araw at tunay, Panginoon, patuloy naming meditate, alalahanin ang iyong kabutihan, ang iyong goodness in our lives sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng suffering, sa panahon ng mga bagay. Dahil ginawa mo na ang lahat sa aming mga buhay. Lord, talagang maranasan namin, naparito ka para kami bibigyan ng buhay na love at buhay na kasiya-siya. Hallelujah. Lahat ng nawala sa amin nung ang Diablo ay naghahari sa mundo ito, bilang mga anak mo, nasa amin ang lahat. Ang binalik mo ang lahat ng bagay sa buhay namin. Noon, Panginoon, kami ay puno ng dalamhati, kahirapan. But now, Lord, we are blessed. We are victorious. Lord, we are rich because of you, Lord God. You restore me the original state of Adam and Eve. Original state, Panginoon, ang binigay mo sa amin. Lord, we thank you. Oh, God, thank you, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we all say, Amen and Amen. God bless you all. See you on Sunday.